Ito yung pinaka-breakdown sa magiging roster at lineup ng LA Lakers sa 2026 NBA season. Ang matchup sa Western Conference parang katulad lang rin last season. Mas pinatindi lang talaga dahil sa mga teams na nagkaroon ng matinding upgrades tulad ng Denver Nuggets, Houston Rockets. Etong OKC kasi top 1 pa rin to para sa Western. Sa Pacific rivalry, nandyan pa rin ang Golden State Clippers na makakaharap nitong Lakers, na nagkaroon din syempre ng matinding upgrade sa offseason na to. Rotation, strength at defensive identity yung magsisilbing malaking factor sa LA Lakers sa pagkuha kay Marcus Smart at DeAndre Ayton na magbibigay ng malaking tulong din para sa clutch moments at playoffs pressure sa Western. Ito yung projected naman na starting 5 ng Lakers: si Luka Doncic, Austin Reeves, Lolo Brown, Hachimura at DeAndre Ayton. Walang Marcus Smart mga pare ko dahil nakikitang mas magagamit yung pagiging defensive anchor nito sa second unit kasama nila Hayes, Kleber, Vincent o Laravia. Yan lang rin naman kasi yung pinaka-alternative na magagamit dyan ng LA Lakers. May star power at final experience mula kay Luka at LBJ. Yung dalawang to talaga yung magbibigay ng solid offense sa starting. Si LeBron, veterans IQ plus leadership matter sa crunch time. Si Luka na main playmaker, scoring, defense responsibility. Yan lang kasi yung kailangan talagang pagpuusan nitong si Luka. Mukhang nasolusyon na naman yan sa nangyaring Eurobasket. Si Austin Reeves ang bahala sa shot creation, spacing, off-ball movement, secondary playmaker mga pare ko Kaya hindi rin magkakaroon ng agawan sa ball handling dahil magkaiba naman ng role ni Luka kahit papano. Si Marcus Smart o Rui Hachimura ang pinagpipilian na bubuo sa starting ng mga to mga pare ko. Depende sa lineup, pero si Smart kasi maaaring magsimula ng defensive matchup si Hachimura para sa more standard front court wing role kasi inaasahan din yan sa shooting efficiency niya. Pero para sa akin lang to mas kailangan kasi talaga ng Lakers ng defensive anchor sa starting. Kaya pwedeng mas magamit talaga itong si Smart sa starting lineup next season dahil napapalibutan na itong mga to ng offensive creation mula dito kay Luka, Reeves at LBJ. Si DeAndre Ayton ng starting center nila, una pa lang naman talaga alam na natin yan. Interior scoring, rebounding, paint presence, partner sa pick and rolls at magiging live threat duo ni Luka Doncic. Isa yan sa inaabangan next season kung mangyayari talaga yung nakikita ng mga insiders para sa kombinasyon nitong si Luka at DeAndre Ayton Inaasahan din kasi ngayon na mas tataas pa talaga yung offensive ceiling ng Lakers dahil nga dito kay Luka at LBJ plus Reeves at yung additional nitong si Laravia na capable both of creating shots sa kahit anong level at pressure moments. May bench shooters at spacing na makakatulong pa para hindi mag-clog yung paint. Addition sa defensive piece kesa sa last season, meron silang Smart, Vanderbilt na at Ayton na talagang full upgrade sa defensive depth ng mga to, especially sa perimeter at frontcourt defense relative sa kung ano talaga yung kailangan ng Lakers last season. May versatility, flexibility sa defense at scheme. May physical wing na Hachimura na kayang mag-switch sa ilang defensive matchups. May LeBron na historical versatile sa depensa kaya kaya nilang mag-adjust ng size kapag kailangan. Kaya mas lumalalim talaga ngayon ang defensive depth ng Lakers sa 2026 season. Handa na ba? Pwede, di ba mga pare koy? Pero may mga potential problem din kasi na pwedeng kaharapin yung mga to. Defense consistency at elite defense gap. Kahit may mga defensive signings na ang Lakers, pwede pa rin magkaroon ng gaps at comparison sa top teams katulad nga ng Denver, OKC, Houston Rockets, Warriors o Timberwolves na may mga elite at superstar guards na pwedeng maging problema nila sa Western contention. Isa pa yung bench scoring sa second unit impact. Kita naman kasi talaga last season na kapag nagpapahinga yung starter ng mga to, bumabagsak yung offensive output ng Lakers. Kaya nga sinasabing mas kailangan talaga ng Lakers ng isang reliable bench scorer. Di natin alam, pwedeng ilagay talaga dyan si Reeves o si Rui Hachimura. Yan yung projection base sa mga insiders para masolusyonan yung bench needs ng mga to. Isa ring issue dyan yung health at age. Marcus Smart at LeBron ang tinutukoy dyan, yung durability, yung mga nagpapataas palalo ng concern sa mga to. Mataas pa rin yung injury risk sa frontcourt and wing players na may potential talaga magkaroon ng injuries sa mid-season o kahit sa regular pa lang. May mga issue kapag may mga key players missing. Depth test yan yung problema dyan. Team chemistry dahil nga sa additional nila Laravia, Smart, Ayton plus young guys tulad nila Thiero, kung hindi magiging malinaw sa mga to kung sino ang shot taker,
player, playmaker sa bench, paano i-rotate sila, maaaring magkaroon ng mismatch or inefficiency, kaya kailangan mas pagpukusan mismo ni JJ Redick yung overlapping skill, touches mula kay Luka, LBJ at Austin Reeves sa starting. Kaya kailangan mas klaro yung offensive schemes ng Lakers na magpapaliwanag sa championship window ng mga to, at si JJ Redick yung bahala dyan mga pare koy. Pero bago matapos mga pare koy, hihingin ko muna yung sandaling oras mo para suportahan naman yung YouTube channel ko, mag-like, mag-subscribe at hanapin mo na rin yung Facebook page ko.